Sinabi ni Jesus Kristo o ni Isa alayhi salam sa malalhatang Quran sa Surah Al-Maryam verse 36, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. Ibig pong sabihin, at katotohanan ang Allah ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon, kaya siya ay inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. At almost similarly ay makakakita po tayo ng halos gantong verse sa Biblia, and according to Bible, ito po ang sinabi ni Jesus sa John chapter 17 verse 3, na sinabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw. Sino yung ikaw na yon? It means referring to God, sa Diyos, na ikaw ay makilala nila na nag-iisang Diyos na tunay, at siya, meaning si Jesus, ay iyong isinugo. Si Jesus po ay isinugo particular na sa angkan ng Israel. Kaya sinabi niya sa Matthew chapter 15 verse 24, according to the Bible, I am not sent but unto the lost sheep house of Israel. At ito ay pinutunayan pinutunayan sa malalhating Quran na sinabi ni Jesus, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya bani Israel inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ibig sabihin na si Jesus ay nagsabi, O mga anak ni Israel, katotohanan ako ay sugo ng Allah sa inyo, nagpapatunay na ang Torah na ipinahayag ng nauna sa akin, at ang nagbibigay ng magandang balita tungkol sa isang sugo na darating pagkaraan ko, na ang pangalan niya ay Ahmad, o patungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ano po ang itinuro ni Jesus sa angkan ng Israel? Hindi po niya itinuro na siya ay Diyos, na siya ay Panginoon, na siya ay sambahin, at siya ay luwalhatiin. At ito ay mismo galing sa salita niya according to Bible, at babanggitin po natin sila. Tulad sa John chapter 5 verse 41, sinabi ni Jesus na hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa tao. Sinabi naman niya sa Matthew chapter 15 verse 9, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ang aral na kanilang itinuturo ay mga kautusan ng mga tao. So yun pala, napakalinaw. Mismong si Jesus ay nilinaw niya na ang pagsamba sa kanya ay hindi niya ito katuruan, kundi katuruan ng mga tao, ng kanilang mga mangangaral. Kaya nga ba sa muli niyang pagbabalik, ang mga Muslim po ay naniniwala din sa kanyang second coming. Pero eto, ang babanggitin natin sa Biblia na mababasa natin, sabi dito sa kanyang muling pagbabalik sa Matthew chapter 7 verse 22 to 23, sa araw na iyon ay maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay naghayag kami ng salita katulad ng mga propeta, at sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng mga maraming himala? Pagkatapos nito ay ipahahayag ko sa kanila, sabi ni Jesus, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. So uulitin po natin, kung sino pa yung tumawag sa kanyang Panginoon, sino pa yung gumawa ng milagro sa pangalan niya, sino yung sumasamba sa kanya at lumuluwalhati sa kanya, sila yung palalayasin ni Jesus sa kanyang harapan sa muling pagbabalik. Dahil hindi naman niya itinuro iyon. Iyon ay katuruan po ng mga tao ng kanilang mga mangangaral.